good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-223 day ng ating share ng devotion video, and thanks God because today ay natapos po natin ang victoriously ang ating 9th year anniversary ng Alive in Christ Hong Kong. Ayan. And thank you po kay Pastor Robert Paraon for being our speaker from the Philippines, from Alive in Christ Bulacan. Ayan. At talagang sobrang nakaka-bless kasi ang ating theme for today is proclaiming powerfully the gospel of the kingdom of our Lord Jesus Christ. Diba na kung saan dyan natin natutunan na kailangan ang DNA ng ating Panginoong Jesus ay ating taglayin nang sa gayon ay maging epektibo tayo na tagapamahayag o tagapaghatid ng gospel o mabuting balita ng ating Panginoon. At yan din po ang ating gagawin ngayon dahil kinaya ng ating time na makapaggawa ng devotion. So bago po tayo dumako dyan ay mag-opening prayer muna tayo. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami sa buong araw na ito na kami inyong sinamahan, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob ninyo. Salamat din po sa matagumpay at victorious na 9th year anniversary ng Alive in Christ, Panginoon. And thank you for being a part, Panginoon, na kami ay maging kabahagi, Panginoon, ng pagdiriwang na ito. Dalangin po namin ang mas marami pang anniversary, Panginoon, na pagdadaanan ng aming church, Panginoon, and to help us and empower us, Panginoon, to powerfully proclaim the gospel of the kingdom, Panginoon. At yun ay ang tungkol sa DNA ng ating Panginoong Yesus na siyang nagligtas at nagaling ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa aming gagawing pag-aaral na ito ay kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon. At anuman ang mga kayabangan, anuman ang mga pagmamalaki, Panginoon, na maaari naming taglayin sa ipinagkaloob ng karunungan, Panginoon, ay wag po nawa kaming magyabang, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ang glory ay lagi namin ibigay sa inyo, Panginoon. Gawin niyo lamang po kaming kasangkapan, mouthpiece, Panginoon, na tagapagbahagi ng inyong mabuting balita sa lahat ng makikinig, Panginoon, upang magkaroon ito ng positibong epekto, Panginoon, magrema sa kanilang puso, Panginoon, at mai-apply sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God, for providing for our family, Panginoon, sa mga tao na ginagamit niyo, Panginoon, para mag-provide sa mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon, sa aking mga amo, sa nawa, patnubayan niyo po at bigyan sila ng malakas na kalusugan at madami pang source of income, Panginoon, para sa gayon, Panginoon, ay maging pagpapala rin sila, hindi lamang sa akin, kundi sa ibang tao, Panginoon. Gayon din, salamat sa may mga mabubuting puso, Panginoon, na bagamat hindi magsalita ang kanilang kapwa, Panginoon, ay alam nila, Panginoon, na kailangan ng tulong ng kanilang kapwa, Panginoon. Salamat sa buhay ng aking mga churchmate, Panginoon, na inyong ginagamit, Panginoon, at bawat tao, Panginoon, na makakausap ko upang maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala patungo sa ikalalago ng inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon. At habang buhay po kami at walang hanggang magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos niyang gawa sa krus ng Golgota o Kalbaryo, Panginoon, upang iligtas ang lahat dahil sa inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Bagamat hindi kami karapat-dapat dahil napakamakasalanan namin, pero ang Panginoong Yesus ay sacrificially, Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay para sa aming lahat at sa ating lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at muli binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 22:30. Ayan, sabi dito, kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. At kayo uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Ayan, sabi dito sa message, sinasabihan na ng Panginoong Hesus, una na dito ang kanyang mga alagad, nakakain daw at iinom na kasalo niya sa kanyang kaharian. Uupo din daw ito at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Application. Ang mga salitang ito ng Panginoong Yesus ay nangyari na sa kanyang mga alagad dahil siguradong kasama na nila ito ng Diyos Ama sa kaharian sa langit. At ngayon naman ay tayo ang kasalo na kumain at
uminom ng Panginoong Yesus. Dahil dito sa mundo habang tayo ay nabubuhay. Tayo ang representasyon kung sino at ano ang mga katangian ng Panginoong Hesus na maipapakita at mapaparamdam natin sa ating kapwa. Kailangan na ang siyam na bunga ng banal na espiritu, which is love, joy, peace, patience, faithfulness, goodness, kindness, gentleness, at self-control ay ating dapat taglayin. Ayan, binanggit ko lang pero hindi ko na sinulat ito sa devotion journal natin. Basta siyam siya. Kaya nga yung representation ng ating 9th year anniversary is ayan, 'di ba, yung 9 fruits of the Holy Spirit. So dapat taglayin daw natin yan bilang mga patotoo at mga makabagong disipulo ng ating Panginoon. Ayan. Bunga ng banal na espiritu ay makita sa atin nang sa gayon ay maging epektibo din tayong disipulo at namumuno. Lalong higit sa ngayon na napapanahon na naman ang eleksyon sa atin sa Pilipinas. Idalangin natin sa Diyos na ang mga maluklok at mauupo sa kapangyarihan ay may takot at tunay na tagasunod ng ating Panginoon. So, purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga. Ayan, ang mga alagad ng ating Panginoong Yesus noon ay nakasalo niya talaga sa pagkain dahil alam niyo naman sa 3 years na ministry ng ating Panginoong Yesus habang siya ay narito sa mundo ay talagang kasama niya ang kanyang mga alagad na yan bilang helper, bilang tinuturuan, di ba? Yan. Kailangan syempre meron tayong training ground para sa pagiging disciple ng ating Panginoon. Hindi lang yung stock knowledge natin o sarili nating kaalaman. We need to learn and to gather more knowledge sa pamamagitan ng mga magtuturo sa atin. Ayan, yan. We have the pastors, we have the trainers, if we have the teacher, much more better, di ba? Na talagang nag-aral patungkol sa Biblia or sa Bible at sa Word ni God para sa gayon ay nakakakuha tayo ng iba't ibang mga idea. Kaya nga maganda rin na nakikinig tayo ng iba't ibang mga preaching or mga Word of God. Ayan, bukod sa ating pagbabasa ng Bible everyday, di ba? Sabi nga sa guidelines natin is read your Bible, pray everyday, di ba? Isa din yun, pag pinaglakip-lakip mo kasi or pag pinagsama-sama mo or combine all the stock knowledge, additional knowledge from the teacher or mga pastors and trainer na maaari mag-train sa'yo. And ayun, pakikinig mo rin, di ba? Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya kapag tayo ay laging nakakapakinig every day of our life, ayan, talagang ini-spend natin yung time natin na magmuni-muni ng salita ng Diyos and to makaniig ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at pagbubulay-bulay nito ay magiging mga epektibo tayo na taga-proclaim ng gospel ng kingdom ng ating Panginoong Diyos. Ayan, di ba? And sabi nga, taglayin natin yung DNA, di ba? Kung tayo, nabuhay tayo dahil sa DNA ng ating mga magulang, tayo din ay may DNA ng ating Panginoong Yesus once we receive our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, di ba? Na kung saan siya yung naghahari sa atin, siya yung nasa puso natin. We have the love, joy, peace, patience, faithfulness, goodness, kindness, gentleness, and self-control sa ating sarili na sa gayon yun yung makikita o may i-apply at mapapakita natin sa ating kapwa na sabihin, itong taong to bakit kahit sobrang nakakagalit na o nakaka-stress na yung sitwasyon at sobrang sinasalitaan siya na hindi magaganda ng tao, kinukutya siya, nilalait siya, minamaliit siya, pero but still, you can see to his or her life that nagmamanifest or nakikita sa buhay niya na he is a believer or she is a believer of our Lord Jesus Christ dahil nga makikita ng tao yung fruit of the Holy Spirit sa atin, di ba? And yun nga, dahil alam naman natin na by month of May ay mangyayari na naman ang election sa atin sa Pilipinas na kung saan ay pipili na naman ng taong bayan kung sino ang maluluklok sa kapangyarihan, di ba? And sabi nga, prayer is powerful na kapag tayo we gather all together, sabi sa salita ng Diyos, if 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of us, di ba? Kaya patuloy tayong dumalangin, manalangin ang buong mundo, ang buong Pilipinas, ang buong mga Pilipino na nasa iba't ibang panig ng mundo ay manalangin sa Panginoon na ang maluklok
sa kapangyarihan ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Diyos at may tunay na takot at relasyon sa Kanya. Hindi lamang true salita, hindi lamang bilang pagyayabang or kapag ka naluklok na sa kapangyarihan ay gagamitin ng kanilang kapangyarihan upang abusuhin at kamkamin ang kaban ng yaman ng ating bansa. Dahil kung tutuusin, napakayaman ng ating bansa, kailangan lamang na talagang ang mamumuno dito at syempre, kailangan din magtulungan na ang mga mamamayan ay suportahan ang ating pamahalaan. Yun nga lang, di maiiwasan na mga naluluklok ay mga talagang korap o mas iniisip ang pansarili, mga selfish. Kaya ang nangyayari ay imbis na yumaman o umunlad ang ating bansa, ay mas lalo itong nalulugmok sa kahirapan na nag-uuwi sa mga sitwasyon na kagaya namin bilang mga OFW, di ba? Na dahil hindi sapat ang sinusweldo sa atin sa Pilipinas at masyadong mataas ang mga criteria bago matanggap sa trabaho, ay hindi naman lahat ay umabot ng mga college or university level, di ba? May iba na hindi nakapagtapos at minsan yun nga yung sinasabi na mamaliitin ka base sa iyong educational attainment, di ba? But, sabi nga kapag ka ang Panginoon ang nag-promote sa iyo, ang Panginoon yung nagluklok sa iyo sa katungkulan, dapat wag mong abusuhin yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Bagkus, gamitin mo ito mightily and effectively para sa gayon ay mas marami ang mahikayat o mailapit mo sa ating Panginoon, di ba? Kagaya ng kanyang mga disciple na ang sinasabi naman ng Panginoon na pagkain o pag-inom ay yung ating pagkain ng Word of God. Ayan, yung pagpapatibay ng ating spiritual life nang sa gayon ay tayo ay maging epektibong mga disipulo at tagapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil hindi natin alam, ang kapwa natin minsan tahimik lang, pero hindi mo alam na may mga pinagdadaanan pala, di ba? At yun nga, mas better na yung marunong kang makiramdam sa iyong kapwa na kapag nakikita mo na tahimik siya o mukha siyang laging galit o mukha siyang mabilis mag-init ang ulo, is you talk to that person nang sa gayon ay malaman mo what is the cause ng pagkakaroon niya ng ganong pag-uugali. Minsan baka broken family sila, baka broken marriage, broken friendship, broken relationship, broken dreams, di ba? Or yung they feel that they don't have any hope in life, di ba? And ayan, bilang tayo, mga instrumento ng ating Panginoon, is magagamit natin yan to reach out to those people who needed the Lord in their life, di ba? Na tayo ay, we pray na Lord, give us the courage, give us the boldness, Panginoon, give us the word that we need to say, Panginoon, sa mga tao na makakausap namin o makakasalamuha namin para sila ay mapalapit at makilala ka. Hindi kinakailangan na maging hadlang ang pananalita, ang kultura, at ang kinagisnan. Ngunit sabi nga kapag ka ang Diyos ang humipo sa puso ng taong kakausapin mo, ay lalambot din yan at yan ay mapapalapit mo sa ating Panginoon. So yan, napapagtaglayin natin ang DNA ng ating Panginoong Yesus nang sa gayon tayo ay maging epektibong disipulo ng ating Panginoon, and we can be powerfully proclaiming the gospel of the kingdom into this world, and continue to pray para sa mga magaganap sa ating bansa, sa ating mundo, di ba? Na we declare na lahat ng lugar at lahat ng mga bansa ay maaabot ng gospel at kingdom ng ating Panginoon. So, hanggang dyan na lamang po. At bukas na po muli kung kaya ng ating schedule na makagawa ulit ng ating devotion. But as of now, we need to end into prayer. Let us pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa muli, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay kabahagi, Panginoon, kami ay kasalo sa hapag, Panginoon, nakakain at iinom at ng inyong mga salita, Panginoon, at hindi lamang namin ito basta i-absorb, Panginoon, at i-digest, Panginoon, bagkus, Panginoon, I will share it to everyone, Panginoon, if there's a given opportunity, if there's a given time, Panginoon, ay ipagkakaloob nyo sa aming Panginoon upang hipuin ang puso ng bawat tao na makakausap o makakasalamuha namin, Panginoon.
at ang courage, Panginoon, na kailangan namin upang maipahayag ito, Panginoon. Alam namin inyong ipagkakaloob effectively and mightily, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at kahit saan pa man. We pray, Lord God, that you are God, our provider, Panginoon, at sa inyo, walang imposible, Panginoon, dahil bago pa man namin hilingin o dilangin, ay alam na ninyo, Panginoon. Ngunit lalong higit, mas nais ninyo, Panginoon, that we ask to you, Lord God, na ipagkaloob ito sa amin. Nang sa gayon, ay kaligayahan ninyo, Panginoon, na maipagkaloob ito sa amin na lubos, na nagtitiwala at may matibay na relasyon at mas pinapatibay pa na relasyon sa inyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that you are God, our healer, Panginoon, at sa pamamagitan ng stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon, we are healed from any kind of sickness, whether it's physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Healing is upon to every one of us, Panginoon. You will make us have a good health, Panginoon, have a good life, Panginoon, and we enjoy, Panginoon, ang buhay na ipinagkaloob niyo na ito sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, prophets, missionaries, Panginoon, mga regular members and workers, Panginoon, at sa mga OFW, Panginoon, na pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo upang magtrabaho, Panginoon, na nawa, Panginoon, you will lead them, Panginoon, into church, Panginoon, into a gathering, and to become a disciple of you, Panginoon, sa iba't ibang mga pamamaraan on how we can be an effective and efficient disciple, Panginoon, ginagawa ang inyong Great Commission to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, at sa bansang Israel, Panginoon, ang mangyayaring mga halalan, Panginoon, at ang mga gumugulo o gumegera, Panginoon, sa bawat mga bansang ito, Panginoon. Alam po namin na mahal ninyo ang buong mundo at mahal ninyo ang bawat tao sa buong mundo, Panginoon. Kaya, salamat, Panginoon, sa pagpili ng Pilipinas, Panginoon, bilang lugar, Panginoon, o bansa, Panginoon, na nagpapadala ng iba't ibang mga OFW, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo upang maabot at mailapit sa inyo, Panginoon, ng bawat tao, Panginoon. We pray, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, yung chosen country, Panginoon, na kung saan ang mga Israelita iniligtas niyo mula sa pasimula pa lamang, Panginoon. At kami, bilang mga hintil, Panginoon, ng mga Gentiles, Panginoon, was given the privilege, Panginoon, na makasamba at purihin at nakilain ka sa pamamagitan ng pagtanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus at pagkilala sa tinapos na gawa niya sa krus, Panginoon, para sa katubusan ng kasalanan namin lahat, Panginoon. We pray also, Lord God, para po sa halalan na magaganap, Panginoon, that the election, Panginoon, will be peaceful, Panginoon, hindi kagaya ng iba, Panginoon, na mga halalang nagaganap, Panginoon. Ngunit ang ilulok nyo na, Panginoon, ay tunay na may mga pagmamahal at concern, Panginoon, sa bansa at sa mamamayan, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, may matinding takot at pagsunod sa inyo, Panginoon. Kaya kayo po, Panginoon, ang may alam kung sino ang karapat dapat at maluluklok, Panginoon. At nawa, maging matalino, Panginoon, ang bawat mga mamamayan ng Pilipinas, Panginoon, kung sino ang dapat iboto, Panginoon. Hindi lamang kung ito ay sikat, Panginoon, o sa mga pinapakitang tao, Panginoon, na mga nagawa sa Pilipinas, Panginoon. Bagkus, Panginoon, you examine the mind and the heart of this people, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na kayo ang hihipo sa kanila, Panginoon, upang kung ano man na masama nila mga balak, Panginoon, na hindi na nila gawin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay they will come to know you, Panginoon. They will come to have a deeper relationship sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon, ang buhay namin, Panginoon, ay laging maging maganda, laging maging masaya, Panginoon, laging mayroong kapayapaan, Panginoon, at walang takot, Panginoon, o pag-aalala, Panginoon, sapagkat kayo ang Panginoon na may likha ng buong mundo, Panginoon, at sa inyo ay kayang-kaya niyong ibigay ang mga hinihiling ng inyong mga anak at mga tagasunod, Panginoon, lalong higit kung ito ay para sa ikabubuti, ikalalawig, at ikatitibay ng aming espiritual at relasyon sa inyo, Panginoon. At
dalangin po namin, Panginoon, ano man ang mga nakalimutan namin ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang bahalang magdagdag sa mga ito, Panginoon. We declare, Lord God, na ang aming buhay, Panginoon, ay magiging matagumpay, Panginoon, sapagkat kasama namin kayo lagi. At sabi niyo nga sa inyong salita, na kailanman ay hindi niyo kami iiwan, ni pababayaan man, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, kayo po ay aming mahal, Panginoon, at salamat din sa pagmamahal at pagpapatawad niyo sa amin. Kahit kami ay tunay na mga makasalanan, Panginoon, at hindi karapat-dapat na mahalin ninyo, Panginoon, pero pinili niyo pa rin, Panginoon, na mahalin kami. Kaya tunay na nagpapasalamat kami sa inyo, sa Panginoong Yesus at sa banal na Espiritu, Panginoon. Lagi kayong maghari sa aming buhay, puso at isip, Panginoon, nang sa gayon ay maging mabubuting makakatiwala nyo kami dito sa mundo ng mga ipinagkaloob nyong time, talent, and treasure sa aming Panginoon. Muli, Panginoon, ano pa man ang mga hindi nadagdag o nabanggit sa aking panalangin ay kayo na po ang siyang magdagdag, Panginoon. Muli, binabalik namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butod na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.